Ayan, so here is our sample problem number 2. So dito naman, yung another case ng subdivision of land. So dito naman, subdivide the lot using a line passing through point A with a bearing of 68 degrees, 30 minutes southeast. So dito naman, yung another case, may binigay na bearing. So doon sa sample problem number 1 natin, yung pag-subdivide ng lot natin is point to point. At ngayon naman, yung pag-subdivide natin is from point pero may binigay na bearing. So, ito yung another case for subdivision of land. So, dito, same lang naman yung survey data natin. So, nilagay ko na yung latitude and departure, DMD, and the double area na nakuha natin for sample problem number 1. So, ang naiba lang dito is kung paano natin maghati or mag-subdivide ng lot. So, dito, may binigay na bearing. So, dito, ito. So, una, ang gagawin natin, of course, i-plot natin itong mga survey data natin. So, ito yung plot natin. So, same lang sa previous na problem natin. So, ang naiba lang is ito, yung paghati. So, ngayon, may bearing na yung binigay. So, dito, yung pag-divide natin, so, from point A daw, so, merong bearing na 68 degrees, 30 minutes. So, itong dash line natin, itong purple, yan yung magiging division line natin. So, ang mangyayari, yung area 1 is ito, from A, B, C, and then itong point F. So, ito yung nadagdag, point F. Yan yung area 1 natin. And then, yung area 2, itong A, E, D, and then F. So, yan. So, ngayon, ang problema natin is hindi natin alam kung ilan yung distance ng CF. So, yan yung kukunin natin and then kunin natin itong division line. Ngayon, para mas mapadali yung pagkuha natin ng mga length ng itong line CF natin and then itong division line natin. So, maglalagay ngayon tayo ng closing line from point A to point C. Ito. Yan yung closing line natin. Yan. And then, later on, kukunin natin yung length at bearing ng CL natin. So, una, dito muna tayo. So, since nakuha naman na natin lahat, itong double area hanggang dito sa double area, so, ang gagawin na lang natin now is, kunin natin yung total area. Ayan. So, kanina, sa previous natin, nakuha na natin. So ulitin lang natin. Isulat natin. So, yung double area natin dito, so, summation ng double area is equal to negative 197,720.574. Ayan. So, para makuha yung total area, ayan. So, area total is equal to yung 1/2 summation ng absolute value ng double area. Ayan. So, 1/2 times 197,720.574. So, this is 98,860. Ayan, sulat lang natin. 0.287 meter squared. So, yan yung total area natin. So, yan yung kanina nakuha na natin yan. So, for sample problem number 1. So, ngayon, ang next agenda natin is kunin natin itong closing line, yung distance niya, and then the bearing. Ayan. So, next slide tayo. So, ito. First, solve for closing line or CL. So, para makuha yan, so, i-consider natin itong triangle na to from AB, BC, and then itong CL. So, yan. Kunin natin yung latitude and departure ng AB, BC. Ito. Ayan. So, ilagay lang natin dito. Ayan. So, this is 218.76, 277.83. Ayan. And then, negative 136.72. And then, 145.71. Ayan, so, now, para makuha yung latitude and departure, di ba, in-equate lang natin yan. So, summation ng latitude is equal to 0, and then summation ng departure is equal to 0. Ayan, so, para makuha yan, so, in-equate natin sa 0. So, para maging 0, pa yung summation ng latitude, so that is negative 82.04. Ayan, and then dito sa departure,
So, negative 423.54 meter. Ayan. So, nakuha na natin yung summation ng nakuha na natin yung latitude and departure ng closing line natin. Ayan. So, nakuha na natin. Now, ang gagawin natin is kunin ngayon natin yung length ng ito, saglit. Ito. Ngayon, kukunin natin yung length ng closing line natin and then yung bearing. So, para makuha yan, so ang gagawin na lang natin is using our calcu. So, yung pole, ayan. So, dun sa calcu, ilagay natin yung ito, latitude, and ito, latitude ng CL, tapos departure ng CL. Ayan. So, pole. So, this is 82. So, again, ang ilalagay natin dito is yung positive value para yung ilabas na bearing is sakto. So, 43.54. Ayan. So, ilagay nyo lang. And then, 423.54. Ayan. So, yung R. So, yung R na ilalabas is ito yung length ng CL natin, which is 431.412 meter. Ayan. And then next is yung theta. So, ito yung bearing ng CL natin, which is ang gawin nyo na lang, so that is 79.037. So, ang gagawin dyan, CA, tapos recall, and then pindot nyo yung Y. And then, pindot nyo yung P fact. Ayan, so 79 degrees, tapos 2 minutes. So, para ma-shorten, yung 15.09 seconds, ilipat na lang natin or convert natin sa minutes. Ayan, so, i-divide natin to sa 60. Ayan, di ba ang 1 minute ay equal lang siya sa 60 seconds. Ayan. So, ang lalabas dyan, so 15.09 divided by 60. So, that is 0.252. 252 minutes. Ayan. So, ilagay na lang natin dito. Isama natin. So, 79 degrees. And 79 degrees, 2.252 minutes. Ayan. So, yan na lang yung bearing ng CL natin. Ayan. So, para ma-shorten na lang natin. So, now, nakuha na natin yung length at bearing ng CL natin. So, ngayon, ang gagawin natin, so next slide. So, ang gagawin natin ngayon is kunin ngayon natin yung mga interior angles. So, interior angles. So, interior angles, so kunin natin yung ito, considering yung triangle na to, triangle. So, A, C, F, ito, lagay natin. Ng triangle na A, C, F, ayan. And then, maglagay tayo ng mga, ito, interior angles yan. So, ito yung alpha, gamma, and then itong phi. Ayan. So, kukunin natin ngayon yung mga interior angles na yan. And then, later on, para makuha natin itong distance ng CF and then itong distance ng DL natin or the division line. Ayan. So, using sine law. So, kailangan natin ng mga interior angles para magamit natin yung sine law or cosine law. Ayan. So, kunin natin itong alpha. Ito, alpha. So, is equal to, so, alpha, ito para makuha yan, di ba yung straight lines, di ba, isang ganon is 180 degrees minus itong theta. So, itong theta na to, that is yung bearing ng CL natin. So, minus yung theta ng CL and then minus natin itong 68 degrees. And then 30 minutes. So, nakuha na natin kanina yung ito. Ito, yung theta ng CL natin. So, ayan. So, i-minus na lang natin. So, yung alpha natin, so that is 32 degrees and 27.748 minutes. Ayan. So, nakuha na natin yung alpha. Next natin nakukunin is itong phi. Ito, phi.
Ayan. So, phi. So, phi. So, ganun. Yan. So, para makuha yan, di ba ito? Itong bearing ng CL, ayan. So, kapag dineflect natin dito, ayan, di ba ito, yung bearing ng CL natin. So, kapag yan, dineflect natin dito, ayan. So, equal lang siya dito. Sa my point C, so equal lang siya dito. So, ito. Ito is bearing ng CL. So, para makuha yan, so, bearing ng CL minus. So, i-minus natin yung, ito, yung bearing ng CD. Ito. Ayan, so may ano dyan. May bearing yan. Yung bearing ng CD. So, ano ba yung bearing ng CD? Bearing ng CD. So, ito. So, that is 23 degrees, 20 minutes. Ayan yung babawas natin. Minus 23 degrees and 20 minutes. So, now, yung magiging phi natin is 55. 55 degrees, 42.252 minutes. Ayan. Ayan. So, now, next is ito. Gamma. Ayan. So, yung gamma, di ba yung sum ng interior angles ng triangle is 180 degrees. So, i-minus na lang natin yung nakuha natin na alpha minus the phi. So, now, yung makukuha natin dyan is 91 degrees and 50 minutes. So, yan yung gamma natin. So, now, nakuha na natin yung mga interior angles. So, pwede na natin makuha yung ito, yung distance ng DL and then itong CF. So, using sine law, ayan, so makuha na natin yung DF tapos, DL. DL and yung distance ng CF. So, by using sine law, so ito, so DL, ayan, divided by DL, tapos ang kapartner niya is itong phi. So, sine 55 degrees, 42.252 minutes. Ayan. And then, equate natin. So, is equal to, ito, CF. Ito, CF. So, diretso na natin. So, CF divided by, so yung kapartner niya is itong alpha. So, sine ng alpha, so that is 32 degrees, 27.748 minutes. Ayan. Is equal to, so equate natin itong, since nakuha na natin itong value ng CL, so ano yung value ng CL natin? Ito, 431.412. 431. Tama ba? 431.412. Ayan, ito yung CL. Tapos yung kapartner niya is itong gamma. So, sine 91 degrees 50 minutes. Ayan. So, equate nyo na lang. So, DL is equal to sine 55 degrees 42.252 is equal to, ito, 431.412 divided by sine 91 degrees 50 minutes. Ayan. So, yung DL, so, makukuha nyo dyan is 356.589 meter. Ayan. Tama ba? 356.5. And then, yung CF, ayan, equate nyo ulit. Ayan. So, makukuha natin dyan is 231.678. Ayan, 678 meter. Ayan, so ganito yung CF. Ayan, so sine 32 degrees 27.48 minutes times 431.412 divided by sine 91 degrees 50 minutes. Ayan, so makuha nyo na yung CF. Ayan, so nakuha na natin ngayon yung length ng DL natin and then yung CF. So now, pwede na tayo mag-proceed para makuha natin itong area 1. Yan. So since yung area 1 natin is ito, di ba? Yan. Yan yung area 1 natin. So pwede na tayong kunin. So using using DMT ulit. Ayan, so using DMT for area 1, since di ba ito yung area 1 natin. Yan, yung buo. Ito. So yan. So kunin natin ngayon yung latitude, departure, so A, B, B, C. And ang missing is yung CF. And then the FA. Ayan. So paano makuha yon? So ilagay lang natin. So 218.76 tapos 277.83 tapos dito negative 136.72 tapos 145.71 and then CF. Now kunin natin yung
latitude and departure ng CF natin and then itong FA. Ayan. So, AB, BC, and CF and FA. So, kunin natin itong CF and then itong FA. So, by using, so yung sa calcu natin, yung rec, ayan. So, ang ilalagay natin dito is yung length, ayan. And then, yung bearing, ayan. So, dito, yung sa CF, ito, ilagay natin rec, tapos, yung nakuha natin na length kanina, so that is 231. 231.678. And then yung bearing, so since yung CF natin, yung bearing ng CF natin is parehas lang sa CD. So that is 23, yung 23 degrees, 20 minutes. So yan yung ilalagay natin sa calcu. So ang ilalabas ng calcu natin, so that is yung X, so yan yung latitude. So that is 212. 212.73. And then yung Y, yan yung departure. So that is 91.76. And then ang direction ng CF natin is same lang sa CD. So yung bearing natin is southwest. So yung latitude and departure natin is negative. Ayan. So 212, negative 212.73, tapos negative 91.76. Ayan. So, nakuha na natin for CF. Ngayon, yung, ito, yung DL or division line or itong FA. Ito. Ayan. So, FA. So, FA naman, so rec natin. So, yung DL or yung dividing line, yung length na nakuha natin kanina is 356.589. And then yung itong bearing ng FA natin is kapag dineflect natin ito, ayan, FA, kapag dineflect natin yung bearing dito, so ito, same lang dito. Ganyan. Ganyan siya. So, same lang dito. Ayan, so ito yung kukunin natin. So, 68 degrees, 30 minutes. Ayan. So, ang ilalabas niyan, yung X natin, yan yung latitude. So, that is 130.69. And then, yung Y natin, yan yung departure. So, that is 331.78. And then, yung direction natin, so FA, so ito, dito is southeast. So, kapag dineflect natin dito, yung magiging direction na ng bearing natin is magiging northwest na ito. So, northwest yung bearing natin. So, therefore, yung latitude and departure, so positive to, and then itong departure natin is negative since west. Ayan. So, lagay natin. So, 130.69 and then negative 331.78. Ayan. So, kunin natin yung DMD. So, that is 277.83, 701.37, tapos 755.32, and then 331.78. Ayan. So, next, kunin natin yung double area. So, dito, 77.091. Ayan, sulat ko lang. So, DA, kapag DMD, yung kapartner niya, kapag double area, yung DMD, times natin sa latitude. Ayan. So, next is negative 995.891.306. Ayan. Next is 755.32 times negative 212.73. So, that is negative 160,679.223. And then next is 331.78 times 130.69. So that is 360.328. Ayan. 328. And now kapag tanggalin lang natin. Ayan. Now, kunin natin yung summation ng double area natin. So, that is negative 152,432.11. Ayan.
Para makuha natin yung area 1, ito. So, yung area 1 natin, again, yung area 1 natin is ito. A, B, itong B, C, ito, C, F, and then hanggang doon. Yan yung area 1 natin. So, para makuha yan, so area 1 is equal to 1/2 ng 1/2 times yung summation ng dA. So, absolute value yan. Ayan. So, is equal to 1/2 times 152,432.11. So, yung area 1 natin, purahin lang natin. So, magiging area 1 natin, so that is 76,216.05 meter squared. And then, yung area 2, ito, yung sagot na natin yan. And then, yung area 2, so, kunin natin, is equal to area total minus yung area 1. So, magiging area 2 natin is equal to, diba, yung area total is 98,860.287 minus yung area 1 na 76,216.055. So, yung area 2 natin ngayon is 22,644.232 meter squared. Ayan. So, yan ngayon yung mga sagot natin. Ayan, burahin lang natin. So, ayan. So, nakuha na natin yung mga areas natin. So, yung area 1 and then the area 2. So, yan yung sample problem number 2 natin for subdivision of lines. So, I hope na naintindihan, nakatulong tong video na to para mas malinawan kayo and for review na rin. So, thank you for watching. Ayan. So, sunod natin yung sample problem number 3 natin for the next video.